Magandang umaga po muli sa mga giliw tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal na eksperimento o di kaya sa aking mga napag-aralan sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika at lalo na sa relihiyon, sa teolohiya. Partikular po ang usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na rinirespeto ko ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit, minsan dapat din natin tignan ang mga iba't ibang pananaw, mga ideya o ism na sumasalungat sa ating mga paniniwala. Ang pagiging isang mausisa o mapagtanong ay isang katangian ng isang matalinong tao na may matinding pagnanais na palawakin ang kanyang kaalaman o pananaw upang alamin ang tamang katotohanan. Sa mga naunang mga episodes, pinatunayan natin na ang Biblia ay galing sa Judaismo. Dinagdagan ito ng mga Katoliko at kinopya naman ng mga Islam. Itong tatlong sinaunang grupo na ito ay ang kauna-unahang tunay na mga reliyon na sumasamba sa Diyos ni Abraham, Jacob at Moses noon. Kung ang relihiyon mo ay hindi isa dito sa tatlo, malaking posibilidad na peke ang relihiyon mo, peke ang simbahan mo, at peke ang Diyos na sinasamba mo. Kung wala naman sa listahan ng simbahan mo na makikita sa episode 5, malamang hindi lang peke ang simbahan mo, na-scam ka rin ng pastor mo. Tandaan, ang Kristiyano at Katoliko ay magkaiba. Kaya lahat ng mga Kristiyano na hindi Katoliko ay malamang na isusumpa ng Diyos. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, siguraduhin mo na isa sa tatlong relihiyon na ito ay ang iyong sinasamba. At kung hindi, malaking posibilidad na ikaw ay pupunta sa impyerno. Mag-isip ka, kabayan. Sa episode na ito, tatalakayin naman natin kung si Jesucristo ba ay talagang anak ng Diyos. Sinabi natin na ang Biblia ng Katoliko ay dinagdag mula sa orihinal na Biblia ng Judaismo. Isa sa maraming dinagdag ng Katoliko sa Biblia ay ang konsepto na si Kristo ay ang Mesaya at anak ng Diyos. Kaso, nakapagtataka, sa tatlong relihiyon kung saan nagmula ang Biblia, ang Judaismo at Islam ay hindi naniniwala na si Kristo ay ang Mesaya at anak ng Diyos. Dahil sa dalawang ebidensya na ito na parehong namumuhay noon sa parehong panahon, ay nagpapatunay lamang na si Kristo ay hindi ang tunay na Mesaya at anak ng Diyos. Ang Katoliko lamang ang naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos dahil sila ang nagdagdag ng pangalan na Kristo sa Biblia. Subalit, kahit sila ay ang nagdagdag kay Kristo sa Biblia, hindi nila sinabi din na si Kristo ay anak ng Diyos. Dahil kung gagawin nila to, pupugutan sila ng ulo ng mga hari noon na may mas mataas na kapangyarihan kaysa sa mga Diyos. Kaya kung babasahin nyo ang maigi ang Biblia ng kabuuan, makikita nyo na ang mga tao lamang noon sa paligid ni Kristo ang nagsabi na siya ay anak ng Diyos at hindi si Kristo mismo. Tignan natin ang mga ebidensya sa Biblia. Sa Mateo 26, inamin ni Jesus na siya ay anak ng tao, pero hindi niya sinabi na siya ay anak ng Diyos. At sa Juan 10, inamin ni Jesus na siya mismo ang Diyos. Pero walang talata sa Biblia na nagsasabing inamin ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Tingnan natin sa Mateo at Marcos.
Hindi ipinahayag ni Jesus na siya ang anak ng Diyos, kundi isang tinig mula sa langit, isang something na supernatural ang nagbigay ng titulo na ito sa kanya. Sa Hebrew naman, hindi si Jesus ang tinutukoy dito na anak ng Diyos, kundi si Melchizedek, na pinaniniwala ang anak ng Diyos din noon. Sa Mateo naman, sinabi na mataas na pari kay Kristo na sabihin niya sa lahat ng tao sa paligid niya noon kung siya ba ang Kristo, ang anak ng Diyos. Dito, tinanong siya ng mataas na pari kung siya ay anak ng Diyos. Dito, akala ko sasagutin ni Jesus na siya ang anak ng Diyos. Ngunit, sa susunod na talata, hindi niya rin sinabi ito. Sa Mateo uli, 26, sinabi ni Jesus sa kanya, "Sinabi mo yan, gayunpaman sinabi ko sa inyo, mula ngayon makikita nyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanang kamay ng kanyang kapangyarihan ng Diyos at dumarating sa mga ulap ng langit." Dito, simpleng sinabi ni Jesus, ikaw ang nagsabi niya na ako ay anak ng Diyos, hindi ako. Sa Juan naman, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito sa bersikulo ng Juan, sinabi na si Jesus ay anak ng Diyos, hindi sinabi na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang bersikulo na ito ay isang pag-uusap sa pagitan ni Jesus at Nicodemus, kung saan ipinahayag ni Jesus na ang Diyos ay magpapadala ng kanyang anak upang iligtas ang mundo. Pero hindi niya sinabi na siya ang anak ng Diyos. Sa Juan din, dito makikita si Jesus ay simpleng nagtatanong lamang tungkol sa sinabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Hindi sinabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Ngunit, inulit lamang niya ang iniisip ng ibang tao noon tungkol sa kanyang sa pamagitan ng pagtanong ng siya ba or ikaw ba ang anak ng Diyos? Tandaan, ang sabi sa Galatian, ang mga tao o simbahan na nangangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na naiiba sa aming ipinangangaral, ito ay Biblia ng Katoliko, ay susumpain ng Diyos. Gaya ng aming sinabi ng una, ay muling sinabi namin ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming Biblia, which is the Biblia ng Katoliko, ay susumpain ng Diyos. So, tandaan nyo lagi yung Galatian 1 mula 8 hanggang 9. Sa episode na ito, pinatunayan natin na si Kristo ay hindi ang anak ng Diyos sa kadahilanan na may dalawang simbahan noon na di naniniwala kay Kristo na siya ay anak ng Diyos at Mesaya. Ito ang Judaismo kung saan nagmula ang orihinal na Biblia at ang Islam kung saan hindi naniniwala na may anak ang Diyos. May iba ring sibilisasyon at kaharian noon na di naniniwala kay Kristo. Pinapakita rin natin sa pamamagitan ng mga bersikulo sa Biblia na hindi inamin ni Kristo na siya ang anak ng Diyos. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin kung pwede bang likain ang isang bagay nang walang lumilikha o bumubuo nito. Posible bang likain ang batas na walang lumikha o sumulat nito? Pwede bang likain ng isang bagay na walang namamagitan na pisikal na lilanang o tao? Sa kabuuan ng ating mga tinalakay sa podcast nito, mula noong unang episode hanggang ngayon, pinatunayan natin na walang Diyos base sa ating mga tinalakay na ebidensya, kagaya ng ang pagkabuo ng Biblia na nasa episode 4, ang tunay na simbahan ng Diyos at ang mga peking simbahan ay nasa episode 5. Ang orihinal na Biblia at ang orihinal pagtuturo nito ay makikita sa 6, 7, and 8.
Ang mga mali at dagdag at kasalungalingan sa Biblia nito ay makikita sa episode 9. Ang pangalang Hesukristo ay wala sa Biblia ay nasa 10. Si Jesus ay hindi tunay na Mesaya ay nasa 11. Ang kabastusan ni Jesus ay nasa episode 12. Ang tunay na anyo ni Kristo at ng Diyos ay makikita sa episode 13. Ang mga kasamaan ng Diyos nasa episode 14. Ano ang lumikha sa Diyos? Nasa 15. Ang Diyos ba ay babae o lalaki? Nasa 16. Ang mundo daw ay sentro ng universe ay nasa episode 17. Bakit ang tao ay walang kaluluwa? Nasa episode 18. Bakit walang langit? Nasa episode 19. Saan nakalagay ang marka ng Diyos na nakakadiri? Ay nasa episode 20. May UFO ba na pupunta sa langit? Nasa episode 21. Kristo, hindi ang tunay na anak ng Diyos ay nasa episode 22. Ngayon, kung kayo po ay may katanungan, i-post nyo lang po ito sa comment at sasagutin ko po kayo ng aking mga kaya. Kung gusto nyo namang maging guest sa podcast na ito o makipagdebatehan para sa kalinawan at edukasyon, ilagay nyo lang sa comment sa baba o kaya i-email ako. Doon naman po sa mga aking tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga videos ko rito, maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay magindaan kayo sa pagpapaunlad ng ating bansa, pagpapalawak ng tamang kaalaman, at pagiging boses ng ating adhikain bilang mga ateista. Sa susunod po muli, ito po uli ang iyong Mang Atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Paalam, ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas.